nakakatuwa po ang sandaling ito. Okay, so sige po mga bata ay pwede na pong pumunta sa likod para po sa pagtuturo ng mga bata, kids ministry. Okay, so purihin po ang Panginoon at nakakatuwa po, ako personally natutuwa. Talagang first time po na mag-special number ni Miguel sa Panginoon. So, ngayon po ay awit po tayo. Ay, awit. Okay? Parang umatras yung ating programa. Makakarinig po tayo ng mensahe mula po sa Panginoon. Ano po? So, ngayon po ay matutunghayan po natin ang isa pang lingkod ng Diyos kung paano po siya lumakad worthy of God. At ito po ay sa katauhan po ni Abraham. So, samahan niyo po ako mga kapatid sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 verses 1 to 18. Actually, dalawa po yung ating passage. Ano po? Genesis 22, 1 to 18 and Hebrews 11, 17 to 19. So ito po yung ating mga passage. But ang ating pong babasahin sa umaga pong ito is ito pong Genesis 22. So ito po yung isa sa mga mahalagang event sa buhay po ni Abraham bilang lingkod po ng Diyos. Sige, so tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid para po sa pagbasa. So verses 1 to 18 ang ating po babasahin bago po tayo manalangin. Okay, sige, basahin ko po at tignan po natin sa atin po mga Bible. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose, and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, I and the boy will go over there, and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father Abraham, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, The Lord will provide, as it is said to this day, On the mount of the Lord it shall be provided. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and if your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo pong salita na amin po mapapakinggan sa umagang ito. At tunay po na ang buhay ng isang lingkod ay hindi ho masasabing fulfilling kung hindi ho kami daranas ng mga tests sa buhay na ito mula sa iyo, Panginoon. Kaya hawakan niyo po ang bawat isa sa amin po pakikinig
At ang inyo pong lingkod bilang tagapaghatid po nito, itago niyo po lamang ako, Ama, sa likod ng inyo pong kabanalan. At ikaw lamang ang mabigyan namin ng kapurihan sa pakikinig at sa paglalapat po namin sa aming mga buhay ng inyong pong salita. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Nung Sunday po, ang atin pong natunghayan ay ang buhay po ni Enoch, na kung saan ay unang tao na hindi ho nakaranas ng kamatayang pisikal, at sa halip ang ating tama pong mababasa mula po sa kasulatan ay siya ho ay kinuha ng Panginoon. Dahil sa kanyang buhay, kung paano niya pinaglingkuran ng Diyos at nabuhay sa pananampalataya, kaya niya naranasan ang kamatayang ito. At ngayon po, ang mga kapatid, ang matutunghayan naman natin ay ang buhay po ni Abraham. So, wala akong Kristiyanong hindi nakakakilala kay Abraham. Sa kids ministry pa lamang, isa ko sa mga awiting hindi natin makakalimutan is Father Abraham. Yan, has many sons. And many sons had Father Abraham. So, it's based on the promise of God. Nakaayon po sa pangako ng Diyos kay Abram, na kung tutusin po ay hindi ho talaga siya by birth. Hindi ho siya Hebreo by birth. Kundi siya ho ay isang Kaldeo. Kasi siya ho ay mula sa Ur of the Chaldeans. So, Hentil ho na tinawag ng Panginoon upang maging bayan. At sa kanya ho ipinangako ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming bansa. At isa ho sa naging highlight ng kanyang buhay bilang pinangakuan ng Diyos na magiging ama ng maraming bansa ay kung paano ho siya sinubok sa kanyang pananampalataya. Kung paano siya sinubok sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang tipan na siya ay magiging ama ng maraming bansa sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang kaisa-isang anak. So, not actually kaisa-isa kasi meron pa siyang isang pang anak. Di ba ba? But because Isaac was the son of promise. So, siya yung anak ayon sa pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya sinasabing siya ho yung only son. Na ihahandog para sa Panginoon. Ngunit nakita ho natin sa ating passage na hindi madali para sa kanya ang ganitong bagay. At makikita din ho natin na ang isang tao na may pananampalataya sa Diyos o isang taong may kaugnayan sa Diyos ay hindi maaaring hindi susubukin sa kanyang buhay. So, meron ho talagang testing, mga kapatid. Hindi ho maaaring isang Kristiyano hindi suriin ng Panginoon ang kanyang pananampalataya kung ito ba'y totoo o hindi. Di po ba? So, marami na po tayong patotoo na nagsasabing sinubok po tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ho ng mga pagsubok na ito, napatunayang totoo ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, parang sabi nga, napakasalimuot, pero sabi nga, fulfilling ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ho ibig sabihin ang buhay ng isang Kristiyano ay masasabi nating masaya lang dahil walang problema. Hindi ho normal ang buhay ng isang Kristiyanong walang problema. Hindi ho normal ang buhay ng isang Kristiyanong walang problema o walang test mula sa Panginoon. Kaya ito ho yung makikita ho natin sa ating passage. Nung ako po ay high school, so may mga dumaan po sa dito sa atin sa high school, sa chemistry. So meron po tayong litmus test. Na-experience po ba natin yung litmus test? Litmus paper. So, papel siya na tinatawag na litmus paper. At kapag siya inilubog mo sa isang liquid, so, maaari siyang magbago ng kulay depende kung siya ay acid or alkaline. Di po ba? So, yun yung litmus paper. So, pag siya ay naging pula, ano yun? Acidic. Pag siya ay naging blue, alkaline. Pag walang nagbago, base. Yan. So, galing ah. So, ano yung pH ng base? 7. Di po ba? So, pababa, below 7 is acidic. Pag pataas, alkaline. So,
Yung litmus paper, hindi niya kayang i-determine kung gaano ka-acidic o ka-alkaline yung substance. It's just, malalaman mo lang kung siya ay acidic or alkaline. Di ba? So, ganun din sa atin. Yung test na ginagamit ng Panginoon sa atin, which are trials, ito yung magsasabi kung totoo o hindi, genuine or not, kung ito ba'y tunay o hindi pananampalataya. Ano po? Katulad na sinabi po in 1 Peter chapter 1, so sabi po dun sa verse 6, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." So, even tong buhay natin bilang isang mananampalataya ay sasailalim sa mga pagsubok. Sasailalim sa tinatawag nating various trials o iba't ibang pagsubok. So, yun po yung reality, mga kapatid. At ito din yung naranasan ni Abraham. Alam niyo po ba na hindi lang ito yung trial na naranasan ni Abraham sa Panginoon. Before, bago siya tawagin, nung siya'y tawagin ng Panginoon na umalis sa Ur of the Chaldeans at pumunta sa lugar na hindi niya alam kung saan at hindi rin niya sigurado kung ano ang kanyang magiging buhay doon, kasi masagana ho ang buhay ni Abraham. Mayaman ho si Abraham. Pero nung siya'y tinawag ng Panginoon at sinabing, dadalhin kita sa lugar na hindi mo pa alam at kung ano yung magiging buhay mo doon, wala siyang pag-aatubiling sumunod sa Diyos. Wala siyang pag-aatubili na gawin kung ano ang ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon. So, it's so hard para sa atin, di po ba? Lalo kung ilalagay natin yung ating posisyon sa posisyon ni Abraham. Na we are in the place of comfort. Ano po? So, halimbawa, tawagin tayo ng Panginoon sa isang lugar na hindi pa natin alam kung ano ang buhay doon, kung ano ang kultura ng mga tao doon. Pero tayo ay tinawag ng Panginoon. Tayo ay nasa place of comfort for now. Sanay tayo sa lugar na kinaroroonan natin. Kasi matagal na tayo nakatira dito. Kilalang-kilala na tayo ng mga tao. Kilalang-kilala din natin yung mga kapitbahay natin. Sa kanilang mga ugali, for example. Pero dadalhin bigla tayo ng Panginoon sa isang lugar na hindi natin alam. So, mahirap po yun sa atin. At kung ano yung magiging buhay natin sa pagsunod sa Panginoon. Ito ho ang naranasan ni Abraham at isa pang hamon na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay kung handa ba niyang ibigay ang kanyang anak para sa kanya. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, meron pong indicator kung ang ating pananampalataya ay totoo o hindi. At ito yung tinatawag mo nating trials o yung test sa ating pananampalataya. Trials are God's way to test the genuineness of our faith like gold tested by fire. Kaya hindi ka duda-duda ho ng mga minuno po natin sa pananampalataya ay nakaranas din nito. Nakaranas ng mga mabibigat na pagsubok. Ngunit ang paraan kung paano sinubok ng Diyos si Abraham ay maaaring kakaiba sa atin. It's some kind of absurd, sabi nga absurdity sa atin. Anong klaseng pagsubok ito? Na ibibigay niya ang kanyang anak, ihahandog niya ang kanyang anak para sa Diyos. Na siya mismo ang mag-perform ng pag-aalay. At ang iaalay ay sarili niyang anak. Hindi ba? Napakabigat na test ito. So, why God chose His own Isaac to be offered? Maaring hindi mawari ni Abraham bilang tao. Marami naman pwedeng i-offer. Marami naman pwedeng i-alip. Pero bakit ang kanyang kaisa-isa pang anak na si Isaac ang nais ng Diyos? Di ba? Maaaring ito yung nasa isip ni Abraham bilang tao. Pero wala ko tayong mababasa sa Bible na doubt sa part ni Abraham para gawin ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. At paano ho hinandle ni Abraham ang sitwasyong ito? So, how did Abraham handle this?
Kaya tingnan po natin ang lakad ho ni Abraham na kung saan ito'y lakad ng pananampalataya at lakad na karapat-dapat sa Diyos. That's why our title is Abraham's Walk Worthy of God. So meron po tayong tatlong katotohanan makikita ho sa ating pong passage. And in Hebrews chapter 11, mamaya babasahin po natin. But in first, sabi nga, for our first heading, mababasa po natin in verses 1 and 2. So tingnan po natin muli ang ating passage in Genesis 22. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Narito po ako. And he said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So the first, unang mahalagang bagay po upang masabi na ang ating paglakad ay karapat-dapat sa Diyos na inihalimbawa po ni Abraham ay kung gaano niya kakilala ang Diyos na tumatawag sa Kanya. Kung gaano niya kakilala ang Diyos na nangako sa Kanya na siya ang magiging ama ng maraming bansa. This is number 1. Okay? Ito ho ang una at pinakamahalaga sa lahat. Gaano natin kakilala ang Diyos na tumatawag sa ating sumunod sa Kanyang salita. Gaano natin kakilala ang Diyos na tumatawag sa ating maglingkod sa Kanya. Kaya siguro, hesitant tayong sumunod sa Panginoon. Hindi ho tayo ganun kaaktibo na sumunod sa Panginoon because there's something wrong with our personal knowledge of God. Hindi ganun kalalim yung ating pagkakilala sa Diyos. Hindi ganun ka-intimate yung ating relasyon sa Panginoon. Alam na lang natin may Diyos. Alam natin siya ay personal being. Pero hanggang dun lang. Hindi na tayo nag-step doon sa sumunod na level ng ating pagkakilala sa Kanya. Genesis 15:6, ano pong sabi dito? Abraham believed God and he counted it to him as righteousness. So, first, siya'y nanampalataya sa Panginoon at ito'y ibinilang sa kanya bilang katuwiran. So, pinatunayan po ng pananampalataya ni Abraham ang kanyang, sabi nga yung kanyang pananampalataya. At ito'y ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Hindi lamang basta sinabing ibinilang sa kanyang katuwiran ang kanyang pananampalataya, kundi pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya. So there's a proof. Pinatunayan po niya ang kanyang pananampalataya mula sa pagiging Abram, na ang ibig sabihin po ay exalted father, at siya'y binigyan ng bagong pangalang Abraham, na ang ibig sabihin po is father of many nations. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagsilbing pundasyon ng kanyang tinatawag na remarkable response dito ho sa test na ibinigay sa kanya ng Diyos. And likewise, our personal knowledge of God determines our response sa test na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ho ay nakararanas ng test na alam nating ito ay mula sa Panginoon, ano ho ang ating response? Paano tayo tumutugon dito? Kasi ang nangyayari minsan, nauuna ho yung ating damdamin bago yung ating isip. Bago pa yung ating, kumbaga, yung consciousness natin na ito pala ay pagsubok ng Panginoon sa akin, nauuna agad yung damdamin natin sa pag-respond natin. So, for example, complain, di ba? We complain. Nag-react agad tayo ng negatibo sa mga nangyayari sa paligid natin. Nag-react agad tayo ng negatibo sa mga pagsubok na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, yung ating kahinaan, weaknesses, hindi ba? Emosyon agad ang pumapailan lang sa halip na yung kumbaga focus natin na kaya pala nangyayari ito dahil nais ng Diyos na meron akong matutunan dito.
May nais ang Panginoon sa akin na matutunan ko mula dito. Amen? So, ulitin ko po, sabi dito, he personally knew God who tested him or who tested him. Kung gaano kalalim ang ating pagkakilala sa Diyos, ito rin ang magre-reflect sa ating response sa kanyang test. Kaya si Abraham, nung siya'y tinawag ng Panginoon, ano po sabi niya? Here I am. Narito ako. So walang estrangement between Abraham and the Lord para sabihin niya, sino po kayo na tumatawag sa akin? But he said, here I am, Lord. Narito po ako, Panginoon. So nandun yung kanyang kahandaan na sumunod sa gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Naroon yung linaw ng kanyang kaugnayan sa Diyos na tumawag sa kanya. Kaya he responded by saying, here I am. And Christians should respond likewise. Imposible namang tawagin natin na sarili nating Kristiyano pagka sinabi ng Bible na gawin mo ito, hindi natin gagawin kasi hindi natin alam kung sino nag-utos. O hindi natin kilala kung sino ang nagbigay ng utos. Ano po? So, we should respond likewise. Okay? In Colossians 1:22, we were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, but now he has reconciled in his body of flesh by his death. So, our personal knowledge of God is number 1. Ito yung pinaka-importante kung paano tayo tutugon na karapat-dapat sa Diyos. Kagaya ng relasyong meron si Abraham sa Panginoon, ito rin ba'y kapareho ng relasyon natin sa Diyos ngayon? Amen? Amen. Kasi kung hindi, kailangan pa natin makilala ang Panginoon ayon sa kapahayagan ng kanyang salita. Pero ngayon, pinatututuhanan natin, nakilala na natin ang Panginoon ayon sa kapahayagan ng kanyang salita, paano tayo mag-respond sa kanyang test? Paano tayo mag-respond sa pagsubok na kanyang ibinibigay sa atin? Kaya, application. Knowing God intimately determines our response. Or our intimate knowledge of God determines our response. A closer relationship to God entails a hearty obedience. Ang mas malapit na relasyon sa Panginoon, it entails. So, ibig sabihin, ito ay may karugtong o kasamang pagsunod mula sa ating mga puso. Hindi lang tayo sumusunod dahil sinabi ng nangunguna o sumusunod in the name of the body or the church, but we obey in the name of God. Sa pangalan ng Panginoon. So, again, a closer relationship to God entails a hearty obedience. Kaya ang una, mga kapatid, gaano na natin ka-close si Kristo sa ating buhay? Gaano tayo ka-close sa Panginoong Jesus? Para makarespond tayo ng tama sa mga pagsubok. Yan ang ating una. Then, going back to our passage in verse 3. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. So, down to verse 10, makikita po natin yun pong sequence of events. So, nag-prepare si Abraham ng mga kailangan doon sa altar. Siya'y nagputol ng mga kahoy, sabi diyan, at saddled his donkey and took 2 of his young men. So nagsama siya ng mga tauhan niya at ang kanyang anak na si Isaac at pumunta sa lugar na kung saan sinabi ng Diyos na puntahan niya kasama ang kanyang anak. So the place called Moriah. Saan yung Moriah? Hindi ho yun nandyan sa Malabanban, ha? Ano ho? Ang Moriah po, kung titingnan po natin geographically in Israel, ito ho yung
place kung saan itinayo ang templo ni Haring Solomon. Ano po? But ngayon, ang nakatayo, iba. Mosque ho ang nakatayo. That is the Dome of the Rock in Jerusalem. So that very place was the site. Okay? Ito yung Moriah na tinatawag. Doon po, sinabi ng Panginoon, dalhin mo ang iyong anak at siya iyong ihandog para sa akin. That very place. Okay? That very location or site. Doon po ang tinatawag na Moriah. So, Christians, sabi dito, number 2, he obeyed God without hesitation or doubt. So, throughout verses 3 to 10, ginawa talaga ni Abraham. Bagamat, wala akong binanggit ho doon sa verse na meron siyang doubt. Ano po? Meron siyang doubt doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sumunod lang talaga siya. Nag-prepare, pumunta doon sa lugar kung saan dinala ang kanyang anak. Ano po? And he lifted up his eyes, verse 4, on the third day and saw the place from afar. So, malayong paglalakbay. Excuse me. Malayo pong paglalakbay ang ginawa po ni Abraham. Kasi lumipas pa ang 3 araw bago niya nakita yung lugar kung saan sinabi ng Diyos na doon niya ihandog ang kanyang anak. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Stay here with the donkey, I and the boy will go over there and worship and come again to you." And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together, and Isaac said to his father Abraham, "My father." And he said, "Here I am, my son." He said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" So nandun na nag-isip si Isaac, "Ama ko, narito na ang mga kahoy, ang apoy, ano po, ang mga panggatong. Pero nasaan ang tupang ihahandog?" Nasaan? Ano po sabi ni Abraham? Jehovah Jireh. God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. Ano ho? Ang Diyos ang magpapala. Ang Diyos ang magbibigay. So, there's some kind of parang isipin natin, wala siyang pagdududa doon sa gagawin niyang paghahandog sa kanyang anak. And yet, sinabi mo niya dito, God will provide. So, saan naka-anchor yung sinabi dito ni Abraham? Saan naka-anchor? Parang anniversary. Anchor din hope. So, saan naka-anchor siya? Saan naka-hang? Sa tipan. Hindi mo ba? Abrahamic covenant. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. So mula sa iyong lahi, magmumula ang maraming bansa. Pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Okay? At dahil sa kanyang sabi nga, yung reliance niya sa pangako ng Panginoon, sumunod siya sa ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi dito sa ating ikalawa, he obeyed God without hesitation or doubt. Wala siyang pagtataka o wala siyang pag-aalinlangan na sumunod sa Panginoon. Kasi alam niya na ang Diyos na nangako sa kanya, ang Diyos na nakipagtipan sa kanya, ay Diyos na tapat. Amen? Hindi niya kailanman sinisira ang kanyang mga pangako. Never, ever. Ano po? Sa lahat ng tipan ng Panginoon, nasinira niya ang kanyang promise. Kung siguro sa buhay natin, may mga taong nangako sa atin at tayo ho ay nasaktan dahil napako ang kanilang mga pangako sa atin. Ito man ay mapa-relation, sabi nga, o sa ating katipan, o ito man ay mapa-politikan. Ano po? Maraming nangangako sa atin ng magandang buhay. Ilan na ang umupo? Di ba?
Nakatayo na't lahat. May umupo na naman bago. Tumayo na uli. May umupo na naman. Wala pang nangyari. But the promise of God never fails. Lahat ng pangako ng Diyos ay hindi napapako. So, kaya ito yung ginawa ni Abraham. He obeyed God without hesitation. So, sometimes Christians are skeptical to follow God depending on the nature of His command. So, bilang mga Kristiyano, sabi nga, napakahirap gawin ang isang bagay depende ho doon sa utos ng Panginoon. Halimbawa, love your enemies. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kaaway mo nga, paano mo iibigin? So yun yung, kumbaga, argument natin sa ating isip na, kaaway ko nga, paano ko iibigin? Sinabi ng Panginoon, love your enemies. Okay? Another one. If your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him something to drink. Diba? So it's so hard para sa ating gawin na ang ating kaaway pakakainin natin pag siya'y gutom o painumin natin pag siya'y uhaw. Diba? But here, sabi nga, ang lahat ng utos ng Diyos are meant to follow. Lahat ng utos ng Panginoon are meant to follow. Dapat nating gagawin. Wala hong hesitation at doubt sa ating mga sarili. 1 John chapter 5 verse 3, ang sabi po dito, His commandments are not burdensome. Hindi ito panibagong relihiyon. Ang mga utos ng Panginoon sa atin, hindi isang panibagong relihiyon na sasabihin, galing na nga ako sa burdensome na relihiyon. Tapos panibagong burden na naman itong mga utos na ito ng Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon sa Matthew 11? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, those who are heavy laden, and I will give you rest. Ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. It's our relief as a believer na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi ho ito burden sa atin. Okay? Hindi ho burden na sumunod sa Diyos. Instead, ito ho ay kaginhawahan sa atin. Kasi galing na tayo sa burdens Galing na tayo dun sa burdensome form. Yung sabi nga, religion. Kaya ito yung naging example ni Abraham. Excuse me. He obeyed God without even a single strand of doubt. At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, yung kanyang tunay na pagkatakot sa Diyos ay pinatunayan niya dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang anak. On that very moment na akmanan niyang papatayin ang kanyang anak, pinigilan siya ng anghel ng Panginoon. That's the time para patunayan niya ang kanyang pagsunod bilang pagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. That's why he obeyed God without even a single strand of doubt, and we are called to obey God as a demonstration of our faith. It calls for obedience. It determines our loving relationship to Jesus. Not only that we know God, alam natin ang Diyos, kilala natin siya na tumatawag sa atin, handa din nating sundin ang kanyang mga salita. Sapagkat sa pagmamahal nating sumunod sa Kanya, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. In John chapter 14, sabi niya, verse 15, If you love me, you will keep my commandments. The measure ng ating pagmamahal sa Panginoon ay kung gaano tayo ka-eager na sundin ang kanyang mga utos. Kaya, application. Our walk, which is Christian walk, it calls for a faithful obedience to Christ. Not simply obedience. Kasi pwede yung obedience natin ay religious obedience. Pagsunod pa rin ayon sa relihiyon. Pero itong pagsunod natin ay bunga ng ating pagkakilala sa Panginoon. Bunga ng ating pananampalataya. Iba ho yung pagsunod bunga ng pananampalataya
kaysa dun sa pagsunod dahil diniktahan ka. Diniktahan ka ng nagtuturo, kaya takot ka na hindi mo magawa, at pag hindi mo nagawa, anong sasabihin? Buburahin ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. As if na siya ang tagapagligtas o hukom. Kaya, muli, sinasabi ho dito, paano pinatunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya? Siya'y sumunod na walang pag-aalinlangan. Siya'y sumunod na walang pagdududa sa Diyos na sumubok sa kanya. Alam niya na ang Diyos na nag-utos sa kanya ay Diyos na hindi sumisira sa kanyang pangako. Amen? Amen. So ito po ang ating pangalawang katotohanan. At ang ating pangatlo, mga kapatid, number 3. Samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 11, verse 17 to verse 19. Okay, Hebrews 11. Alam po natin that Hebrews 11 is the Hall of Fame ng mga tinatawag nating magigiting na lingkod ng Diyos. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, "Through Isaac shall your offspring be named." He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. So by faith, yun yung pinaka-key natin dyan. By faith, Abraham, when he was tested, offered. Inialay niya ang kanyang anak na si Isaac by faith. Hindi to by works. Kaya nga nagkaroon po ng kontrobersya sa James na si Abraham ay justified by works. Mababasa po natin yan doon sa chapter 2. Pero hindi po ibig sabihin, dahil sa pag-aalay ng kanyang anak, kaya siya pinawalang sala o itinuring bilang isang matuwid, kundi ang sinabi po doon sa Genesis 15:6, he believed God. Siya'y nanampalataya sa Panginoon. At ang kanyang ginawa na pag-aanog sa kanyang anak ay pagpapatunay ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang pangatlo, mga kapatid, sabi dyan, he kept trusting. He kept trusting in the promises of God. Siya'y patuloy na nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. So, nabanggit na po natin actually before. But ang mahalaga ho diyan is magkakasama ho sila. Your personal knowledge of God, your obedience, resulted from, sabi nga, kung papaano mo pagtiwalaan ang kanyang mga pangako. Kaya, he kept trusting in the promises of God. What is faith? Hebrews 11. It is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Di po ba? Hindi pa man nakikita ni Abraham yung fulfillment noong promise ng Panginoon sa kanya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Pero tinitingnan niya na ito as if na ito ay naganap na. As if na ito ay nangyayari na. Kaya sabi dyan is the assurance of things hoped for. Kaya ganun na lang ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Knowledge of God would be on the ground level only without trusting Him. Paano natin masasabi na lofty na yung ating knowledge of God kung hindi naman natin siya pagtitiwalaan? Kung hindi ho ganun kalalim yung ating pagtitiwala sa Kanya. Or, obedience would be an act of religiosity without keeping God's promises. Without understanding the promise. Ano po? Yung covenant ng Panginoon sa atin, hindi magiging malinaw sa atin kung ang ating pagsunod is only an act of religiosity or ito ba ay tunay na pagsunod. Kaya ito hong tatlong ito, mga kapatid, hindi ho maaaring maghiwa-hiwalay. Yung ating personal na pagkakilala sa Panginoon,
yung ating paghawak sa mga pangako ng Panginoon at yung ating kagustuhang sumunod sa Panginoon. Okay? So, Abraham trusted God's promises, thus he obeyed and he passed the test. Kaya siya nakapasa sa pagsubok. Ano po? Kaya kung gusto ho nating pumasa sa pagsubok, ito hong tatlong ito ang wag ho nating kakaligtaan. Kumusta ang ating pagkakilala sa Panginoon? Mas malapit na ba ho tayo sa Panginoon ngayon kaysa before? Pangalawa, yung paghawak natin sa mga pangako ng Panginoon. At ang pangatlo ho, yung ating pagsunod sa Panginoon. Romans chapter 4 verse 20. Okay, Romans chapter 4 verse 20, ang mababasa po natin, ito po, sabi dito. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. So this is sabi nga ito ay tungkol kay Abraham. Kung paano siya nagtiwala sa mga pangako ng Panginoon sa kanya. From the time na siya ay tawagin ng Panginoon at nakipagtipan sa kanya bilang ama ng maraming bansa, patuloy niyang hinawakan po ang pangakong ito ng Panginoon until this time na siya ho ay sinubok sa pamamagitan ng kanyang paghahandog sa kanyang anak. Hanggang sa dumating na yung time, na sumunod na ang mga generations mula kay Isaac. Ito ho ang ating makikita, mga kapatid, sa buhay po ni Abraham. Having received the promise to be the father of many nations, Abraham kept his trust that God will raise his son. Kung loobin ng Diyos para sa kanya, gagawin ko ito, at kung loobin ng Diyos na mangyari yung bagay ayon sa kanyang inaasahan, na mamatay ang kanyang anak, ang Diyos din ang bubuhay sa kanya. So yun po yung sinasabi ho dito sa Hebrews. Ano po? Ang sabi ho dito sa Hebrews is, in verse 19, 11 verse 19, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. So, merong figurative na nangyari po doon sa paghahandog niya ng kanyang anak na si Isaac. It's just, sabi nga, na hindi nangyari yung kanyang inaasang mamatay ang kanyang anak, pero parang ganun na rin ang nangyari na kung saan muling nanumbalik sa kanya o muling naibalik sa kanya ang kanyang anak sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na siya ang magbibigay. Ayon po sa sinabi niya sa kanyang anak, God will provide. Di ba? Ang Diyos ang magbibigay. At ganun na nga po ang nangyari. Nakita niya ang isang tupa, ram, at siya ang naging substitute. Kaya napakagandang passage nito, mga kapatid, because ito ho ay picture ho ng ating Panginoong Jesus. So yun pong ram na naging kapalit ni Isaac. So ito yung kahalili na naging handog para sa Diyos. At ito ay ang ating Panginoong Jesus. Di ba? So yung promise ho ng Panginoon, hindi ho nagbago. Hindi ho na, sabi nga, nagkaroon ng modification, hindi ho nagkaroon ng, let's say, hindi nangyari yung promise ng Panginoon. So nangyari pa rin ang promise ng Panginoon. Kaya in our part naman, keep trusting in the promises of God, that is the covenant promise of God. So, this speaks of the Abrahamic covenant. Pinanghawakan ni Abraham ang tipan ng Panginoon sa kanya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ngayon, sa atin namang panahon, so meron po tayong tipan, which is yung tinatawag nating New Covenant.
At ano ho ang pangako ng bagong tipan o the new covenant? Kung mababasa po natin in Jeremiah 31, isusulat ng Panginoon ang kanyang mga batas sa puso at ano po sabi doon? Patatawagin ang ating mga kasalanan. Hindi na sa mga seremonya, hindi na sa anumang gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ni Kristo. That's the promise of the New Covenant. Ngayon na tayo ho ay bahagi na ng New Covenant, ano yung promise na pinanghahawakan natin kung kaya't patuloy ho tayong nananatili sa mga pangako ng Panginoon? Ano yung nagtutulak sa atin upang mag-stand patuloy sa mga pangako ng ating Diyos? Hindi ba? Kaya babalik ko tayo dun sa una. Your knowledge of God. Your personal knowledge of God. Sino ba ang Diyos na nangako sa iyo? Sino ba ang Diyos na nag-iwan ng na nagbigay sa atin ng covenant na ito? Yan yung magiging determining factor para tayo ay lumakad worthy of God. Okay? Kaya let us cling to God's promise of salvation and perfection in the presence of God. Pinangakuan tayo ng kaligtasan at ngayon taglay na natin. Amen? Amen. At since nataglay na natin ang kaligtasan at ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan, pinanghawakan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. That's the new covenant. Ganun din kung paano hinawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya. Bagamat ang kaligtasan niya ay kaligtasan din natin. Iisang Diyos na nagligtas. He who promised us is faithful, Hebrews 10:23. 2 Corinthians 1:20, His promises are yes and amen. Thus, we cling to His promises. We stand on His promises. Mahalaga yan sa ating buhay. Okay? So ating conclusion mga kapatid, sabi ko dito, Abraham's walk worthy of God is indicated in 3 ways. How he knew God, how he trusted God, and how he obeyed God. Paano niya nakikilala ang Diyos? Paano niya pinagtitiwalaan ang Diyos na nakikilala niya? At paano niya sinusunod ang Diyos nang may pagtitiwala ayon sa kanyang pagkakakilala sa Kanya. That's why we are called for a closer and deeper relationship or knowledge of God, a continued and complete walk of trusting His promises, and obedience that comes from faith. Kaya tayo'y tinatawag sa isang mas malalim at mas malapit na kaalaman sa Diyos. Isang tuloy-tuloy at kumpletong paglakad ng pagtitiwala sa Kanyang mga pangako at pagsunod mula sa pananampalataya. Yan ang paglakad ni Abraham. Kaya siya tinawag, ang sabi po ng Santiago, na kaibigan ng Diyos. He was called a friend of God. Kaya mga kapatid, susunod ba tayo sa ating Panginoon? Ano man ang magiging hamon nito sa ating buhay. Kagaya ng naranasang hamon ni Abraham. Sinubok ang kanyang katatagan. Ano ho? Maaring bilang tayo, sabi nga, kung tayo nasa sitwasyon ni Abraham, takot na takot ho tayo na ibigay ang ating anak. Diba? Na sobrang precious at sobrang importante sa atin. Pero walang pag-atubiling ginawa ni Abraham ang bagay na ito sapagkat mas pinanghawakan niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang mga pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya isang challenge po sa atin kung paano din po natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. At mabuhay na nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po o Diyos sa iyong salita. Sa matibay na
katibayan o sa proof na meron po kami na amin pong nabasa at nalaman mula sa iyo pong salita. Kung ano po ang pananampalataya at ito ho ay pinatutunayan ng amin pong pagsunod at ng amin pong pagtitiwala sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, O Diyos, sa lahat ng ito at nawa sa amin pong mga buhay, mabuhay kami ayon po sa itinuturo po ninyo. Sa mensaheng narinig po namin na inihalimbawa po ni Abraham, kami po'y humihingi sa iyo, O Diyos, ng kalakasan as well as karunungan, Panginoon, na makapamuhay ayon po sa iyong kalooban. Sa itinuturo po ninyo na katotohanan upang kami ay maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo. Sa aming pagsunod na ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.